Magandang gabi po muli sa inyo mga taga-subaybay at nakikinig ng ating Bible study. At nandito na po tayo sa Session 11 ng ating Bible study series na Ang Mabuting Balita. At noong nakaraang session natin, Session 10, ay napag-aralan po natin ang kasaysayan ng pagkatukso at pagkahulog sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Medyo nakakalungkot dahil hanggang ngayon ay ramdam natin yung consequences noong kanilang ginawa. Nagkaroon na sila ng kamatayan na originally ay hindi po sila nilikha ng Diyos para mamatay. Pero dahil po sa kasalanan, ang tao po ay mayroon ng kamatayan. Kahit gaano makahaba ang kanyang buhay, siya po ay mamamatay. Ngayon, sa hapong ito, ang ating pong pag-aaral ay ituon natin doon sa talata, kung maalala niyo yung Genesis 3:15. Mayroong pangako ang Diyos doon. Nung sinumpa niya ang ahas, mayroon siyang kasamang ipinangako doon sa sumpa niya sa ahas. So yan po ang ating focus ng pag-aaral ngayong gabi. At ito po yung nakasulat sa Genesis 3:15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot o alitan sa isa't isa, sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa dito, yung closer analysis nitong verse na ito, mayroong tinutukoy na isang persona na sinasabing binhi ng babae. Kaya itong binhi ng babae dito ay dalawa po ang kanyang application. Pwedeng ito'y tumutukoy sa marami or tumutukoy sa iisang binhi na magiging kabangga talaga ng Diablo. Now, itong ahas dito, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, hindi po nababanggit doon ang Diablo. Ang ahas ang binabanggit. Pero sa mga susunod ng talata, throughout the Bible, ay lumalabas na siya ho talagang nasa likod noon. Ginamit lamang niya yung ahas noong panahon na yon. At muli, nandito, iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So mas marami pong mga Bible scholars na ang kanila pong interpretation dito sa binhi ng babae ay kakaiba. Hindi po ito pangkaraniwan. Dahil gaya nga nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, pag titingnan natin ang kagawian sa Biblia, pag nagsasalaysay sila ng talaan ng mga angkan, sa lalaki po nila binabaybay. Hindi po nila sa babae binabaybay. Kaya itong binhi ng babae ay kakaiba. Nakakuha agad ng attention ng mga Bible scholars. Isa pa, ito pong passage na nagsasabing, ito ang dudurog sa iyong ulo. So specific po ito. Hindi po sinabing sila, kundi ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Parang personalan ito Talagang magkakaroon ng katapat ang Diablo in the future. This is a prophetic ang nature po nito ay prophetic dahil mangyayari pa lamang siya at ito'y sinabi ng Diyos at talagang ito'y mangyayari. Noong natukso ng Diablo si Eva at si Adan at sila'y nagkasala, nagtagumpay siya. Nakita natin nung nakaraan. At bagamat nagalit at sinumpa ng Diyos si Adan at si Eva, ngunit nagpakita agad siya ng pagmalasakit sa kanila.
So, hindi niya sila pinalitan. Hindi niya sila pinatay physically at naglikha ng panibago. Bagamat sila ipinalayas niya doon sa halamanan ng Eden, kung saan sila inilagay, gayon pa man, nagpakita ang Diyos doon ng malasakit pa rin doon sa dalawang unang tao. Iginawa pa nga niya ng damit eh. Kaya lang, nagkaroon na ng bagong patakaran ng kanilang buhay. Limitado na ang pagkilo sa kanila ng Diyos. Hindi na sila spoiled ng Panginoon. Magtatrabaho na sila para sila ay mabuhay. Yun na naging patakaran ng kanilang sitwasyon. Ngayon, itong binhi ng babae na dudurog sa ulo ng diablo. Ito po ang sabi sa aklat ng Isaias. Kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. So ito na yon, nung nireconcile ng mga nauna sa ating mga Bible scholars, sabi nila ito yung katuparan noong sinasabi ng Panginoon doon na binhi ng babae. Dahil dito, minsan lang po ito nangyari at hindi ko alam sa panahon natin ngayon kung mayroong ganitong mga kaso, pero mahirap pong paniwalaan yun na may isang babaeng berhen na maglilihi. Dahil para ang babae maglihi, kailangan ng binhi ng lalaki. Pero ito po, specific, malinaw po ito na sinasabing ito ay palatandaang ibibigay ng Panginoon na isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Very specific po ang mga detalye ng prophecy na ito. At pati pangalan ng ipapanganak ng babae ay nandoon na rin, Emmanuel. At ang sabi dito sa aklat ng Galatia 4:4, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayan. Yung Isaiah 7:14, ito, yung palatandaan na ito na sinabi ng ating Panginoon, panahon ni Isaias, at yung panahon na ito'y nangyari, yung sinasabi ni Apostol Pablo, nang dumating ang ganap na kapanahunan. Alam po ba ninyo, 1,000 taon po ang pagitan niyan bago nangyari yan. Si Isaias, nabuhay siya, ay 1,000 taon ang pagitan nila at ang Panginoon nung pinanganak ang ating Panginoon. Ganon ka-precise ang Panginoong Diyos. Mayroon siyang mga tinatawag na long-term plan. May plano siya pero minsan mahaba bago mangyari. Kaya nga sabihin ko sa inyo, kung ano man yung nakasulat na yan dyan sa Bible, tapos sasabihin natin, bakit hindi nangyayari? Hindi naman siguro totoo yan eh. Alalahanin natin na ang Diyos ay hindi po sakop ng ating kapanahunan. He is not time-bounded. Hindi katulad sa atin. Ngayon, alas 6. Tapos bukas ay June 12? Ay, June 30 na bukas. Araw pala ng kalayaan ngayon. So, ang Panginoon, hindi po siya nakabatay dito sa sinusundan nating oras o panahon. Kaya, kung tayo ay naiinip at maaaring sabihin, hindi naman siguro totoo yan, hindi nangyari, ang tagal ng sinabi niyan eh. Ang sabi ni Apostol Pedro, yun ang outstanding na paliwanag dyan, yung sinabi ni Pedro. Huwag niyong kalilimutan na ang 1,000 taon sa atin, parang isang araw lang sa Panginoon. At yung isang araw sa Kanya, 1,000 taon na para sa atin. So, isipin mo yung sinabi ito ni Propeta Isaias, pagkatapos naganap ito sa tamang panahon, sabi ni Pablo, 1,000 taon po ang pagitan. At, gayon pa man nangyari ang pangako ng ating Panginoon. Ang pangako na ito, na isa ring propesya at tanda, ang sabi sa Isaiah 7:14, ay naganap sa panahon ng ating Panginoon.
Ayan po sa Mateo 1:18 hanggang 23. Babasahin ko sa inyo. Mateo 1:18 hanggang 23. Ganito po ang pagkasabi. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit, samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglihi niya ay mula sa banal na Espiritu. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ayan na, binanggit na yung sinabi ni Isaias. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Ayan o, malinaw na yung palatandaan na yun na sinabi ng Panginoong Diyos ay naganap sa ating Panginoon, kay Kristo, nung siya po'y pinanganak. Ngayon, mayroong labanang espiritual. Hindi po natin may tatanggihan. Mula noong si Adan at si Eva ay nagkasala, nagkaroon ng labanang espiritual. Mabuti laban sa masama. At yun ang tema palagi ng lahat ng conflict. Mayroong nagsasabing siya ay mabuti at yung isa ang masama. The good and the bad. Yun palagi ang naglalabanan. At hanggang sa panahon natin ngayon, maging yung mga nobela, yung mga pelikula na ginagawa, palaging labanan ng mabuti at ng masama. They are only portraying something that is real. Ang katotohanan ay nariyan. Matagal na nag-i-exist. Mayroon mo talagang labanan. At ang maliban doon sa physical encounter, sa mga armamental encounter, ang pinaka bottom line po ng ganyang klaseng mga conflict, ng mga labanan, ay spiritual. Yun ho talaga yun. Mayroon ho talagang mga espiritu sa likod ng mga labanan na yan. At ang sabi nga dito sa Efeso 6:10 hanggang 13, yan ay mamaya babasahin natin yan, yung Efeso 6:10 hanggang 13. Ipapakita ko ulit sa inyo dito. Mayroon talagang spiritual conflict. Natawag na iba, spiritual warfare or whatever. Pero mayroon talagang existing na ganong klaseng sitwasyon mula noon hanggang ngayon. Ang clash o paglalaban sa pagitan ng mabuti at masama. Tingnan natin ulit yung unang bahagi ng Genesis 3:15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot o alitan sa isa't isa. At sa iyong binhi, ang binhi ng ahas ay yung mga masasama. Tinatawag na minsan serpent seed. At yung binhi ng babae ay kumakatawan sa mga mabubuti. Kaya kanina sabi ko sa inyo, yung Genesis 3:15, yung mga binhi na binabanggit dyan, maaaring tumutukoy sa isa o di kaya sa pangmaramihan. Dahil dito ay pwede natin itong gamitin na sa pangmaramihan. Ang binhi ng
ahas o ng dyablo ay yung mga masasama. At yung binhi ng babae ay yung mga mabubuti. Minsan nga, ang Panginoon ang sabi niya, kayo'y sa inyong anak, ay kayo'y sa inyong amang dyablo. May kausap ang ating Panginoon ng mga tao. Kita niya mga hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, may sarili silang katwiran. Ina niya, pinrangka niya, kayo sa inyong amang dyablo. Ang binhi ang masama. At ito yung kalaban palagi ng kabutihan. Ang sabi po rito sa aklat ng Efeso 6:10, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa Kanyang at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo ay makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. So, may mga ginagawang pakana ang dyablo. Malinaw po yan sa sulat ni Apostol Pablo. May mga pakana siya, trap, devices. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat maging matalino tayo against the wiles of the devils. Dapat alam natin yan. Kaya paminsan-minsan pinag-aaralan po natin yan. Pero nagiging maingat tayo na huwag natin siyang gawing star at huwag tayong matakot sa kanya. Kailangan talaga alam natin ang movement, alam natin ang mga tricks ng kalaban ng ating pananampalataya para hindi tayo malinlang, katulad ni Eva. Pero ang isa sa mga payo ni Apostol Pablo rito, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo ay makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Ang tanging solusyon lamang para hindi tayo madali ng ganyang klaseng mga pakana ng dyablo, isuot natin ang buong kagayakang pagdigma ng ating Panginoong Diyos. The armor of God. Figurative po ito. Ang nasa kaisipan ni Pablo, kumuha siya ng ang hugot niya ay doon sa isang sundalo. Nung panahon nila, yung mga sundalo. Doon po niya kinuha itong spiritual na armor ng mga mananampalataya. Ayan, mula ulo hanggang talampakan po yan. Makikita ho natin yan. Sa ulo nandun yung helmet ng kaligtasan. Dito sa dibdib, dapat nandun yung paluti ng katuwiran. Sa bewang, nandun yung bigkis ng katotohanan. Tapos mayroong panangga ng pananampalataya. Mayroong espada ng salita ng Diyos. Ang paa ay palaging handa para ipangaral ang mabuting balita. Dapat mananampalataya, kumpleto sa atin yan at suot-suot natin palagi ang armor na yan. Para, ang sabi ni Pablo, makatagal kayo at hindi kayo maigupo ng mga pakana ng dyablo. Helmet ng kaligtasan. Dapat laman palagi ng ating isipan ay yung kaligtasan. Tayo ay mga taong iniligtas ng Diyos. Tanda natin yan. Dapat laman palagi ng isip natin yan. Kaya huwag tayong mamuhay ng pamumuhay ng makasalanan dahil iniligtas na tayo ng Panginoon mula sa pagiging makasalanan. Kaya pag dumating yung mga tukso, dapat yan palagi ang naghahari sa ating isipan. No? Niligtas na ako ng Panginoon, tinubos na ako ng Panginoon. Hindi na ako dapat mamuhay ng ganyan. Hindi na ako dapat makisama sa mga ganyan. Dito sa dibdib natin, dapat katuwiran ang naka-black dito, ang pinaka-armor natin dito ay katuwiran. O anumang bagay na wala sa katuwiran ng Diyos, hindi pwede. Sa helmet, ang iniingatan dyan ng ating kaisipan. Dito po sa breastplate, ang iniingatan dyan ay ang ating damdamin. Andyan ating puso. Kailangan ang ating puso ay nasa katuwiran palagi.
Dahil ang sabi nga ni Propeta Jeremias, ang puso ay mandaraya, higit sa anumang bagay. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. And then, dapat taglay natin palagi ang panangga ng pananampalataya. Shield of faith. Kung mayroong mga pananakot dyan, anumang bagay na gustong sirain ang ating pananampalataya, dahil taglay natin palagi ang kalasag ng pananampalataya. Ang ating bewang ay dapat, ang naka-protection sa ating bewang ay katotohanan. Ano yung iningatan dito? Yung ating pagnanasa. Diyan ito kumakatawan sa ating mga pagnanasa, desires. Dapat makatotohanan palagi. Isa, nagiging daan niya ng pagkakasala minsan. Naalala niyo si Eva? Kita niya yung bunga ng punong kahoy, masarap kainin. Ano yung pagnanasa? Pero dapat yung katotohanan. Kaya dapat yung ating desires ay guarded ng katotohanan. At dito, yung paa ay handa tayo palaging ibahagi ang ebanghelyo ng kapayapaan. Sa halip na sumama tayo doon sa mga masasama, sa kanilang kung saan-saan sila pupunta, hindi. Kailangan handa tayo palagi. Kung mabilis man ang ating mga paa, kung saan pupunta, yun ay ang pagtupad sa kautusan ng Panginoon na humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo. Hindi yung mabilis tayong akayin kung saan-saan punta, kalayawan, pasyalan, sa ibang mga bagay. Tapos pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi tayo ganun kabilis. Hindi po, ang sabi ni Pablo, dapat yung paa natin, mas priority niyan, mas masipag yan, ang magbahagi ng ebanghelyo ng kapayapaan. At ito lamang ang tinatawag nating offensive weapon na granted sa mga mananampalataya, ang espada ng salita ng Diyos. Espada ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Matindi yan, yung sandata natin, yung Biblia natin. Matalas yan. Ang sabi sa aklat ng Hebreo 4:12, kasi talas yan ng isang espada na magkabila ng talim, na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, kumikilala ng mga hakat kaisipan ng tao. Kaya pag tamang tao ang gumagamit ng salita ng Diyos, talagang tumataguso talaga yan sa mga tagapakinig. Naranasan natin yan nung tayo nakikinig. Nakikilatis tayo. Akala natin tayo yung kinakausap. Para bang kilalang-kilala tayo nung nangangaral. Pero ganyan po ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. The only offensive weapon. So, hindi po katakataka na nakaka-offend ho talaga yan. Pero, kahit anong ingat, ang Panginoon na maraming na-offend sa kanya pag nangangaral siya. Kahit anong ingat ng isang mangangaral na hindi siya maka-offend, nakaka-offend po talaga ang katotohanan. Pero ang kagandahan nito, yun ang nagiging daan sa mga taong sumasampalataya. Doon sila nagigising. Doon nabubuksan ang kanilang pangunawa tungkol sa katotohanan. Nung sila ay masaktan, katulad nung nangaral si Apostol Pedro, nung araw ng Pentecostes sa Gawa 2, nasaktan sila. Pero ang sabi nila, anong gagawin namin para kami ay maligtas? At tinuruan sila kung paano silang maligtas. Hindi po masama yung nasasaktan. Mga magulang, ginagawa natin yan sa mga anak natin para lamang gisingin sila sa kanilang sitwasyon at makinig sila sa atin at maniwala sa atin, sumunod sa atin. Ganun din ang salita ng Diyos, kinakatawan ng isang espada. Ang espada hindi po yan hindi po yan pamaypay na pampatulog. Ang purpose po ng espada ay talagang nakakasugat. Pero hindi naman nakamamatay. Depende sa paggamit po yan. So ganun ang salita ng ating Panginoon. So yan po ang kumakatawan sa sinasabi ng Apostol Pablo. Sa labanan ito ng mabuti at masama, ang mga mananampalataya dapat
suot ninyo ang buong kagayakang pangdigma ng Diyos. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo o tao. Hindi po tao ang kalaban natin dito, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Tingnan yan, yan po ang mga description ni Apostol Pablo sa kalagayan ng mga kalaban ng pananampalataya. Hindi po tao ang kalaban natin. Kung sakali man, yung mga nararanasan po natin, mayroon tayong gawain, nagpa-Bible study tayo, sumasamba tayo sa Panginoon, mayroong mga nang-aasar, naninigaw, nambabato, pangkaraniwan mo yan eh. Hindi talaga yung tao na yan eh. Mayroong espiritu sa likod ng mga yan. Ginagamit lamang yung tao. Kaya ang matalinong mga Kristiyano, hindi po sila nagtatanim ng galit doon sa tao na yon. Ang ginagawa nila, pinapanalangin nila yung tao na yon. Dahil alam nila yung tao na yon ay mayroong espiritu na nag-uudyok sa kanya. At ang kagandahang loob ng ating Panginoon, marami na po tayong narinig, na minsan silang ginagamit ng masamang espiritu na ganun nga ang ginagawa nila sa mga mananampalataya, pero sa bandang huli, sila rin ay naging mga mananampalataya. Purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, ipanalangin niyo yung mga umusik sa inyo. Gawan niyo ng masama, gawan niyo ng mabuti, yung gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Kasi maawa sa kanila nga. Pag maawa sa kanilang ating Panginoon, pag daw sila dumating sa punto na nangangailangan sila ng tagapagligtas, patatawarin ng Panginoon yan dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inudyukan sila ng masamang espiritu. Pero kung hindi sila magsisi, magpapatuloy sila sa kanyang gawain hanggang sila namatay o dumating ating Panginoon, mananagot sila. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat magtanim ng galit sa ganyang gawain ng mga hindi mananampalataya dahil hindi po tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin, ang sabi ni Pablo, ay yung mga pinuno, may kapangyarihan, mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanglibutan sa kadiliman. Ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Diyan sila. Yung dakong kaitaasan dito, atmospheric place. Naglilipana yung mga espiritu. Pero kayo matakot sa kanila. Ang mga mananampalataya hindi dapat matakot sa kanila. Dahil ang tunay na mananampalataya ay hindi kaya ng mga espiritu na yan. Sabihin ko sa inyo, walang magagawa yan. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Pagsuot-suot natin yan, yung buong kagayakan ng pandigma ng ating Panginoon. Ang sabi niya, pag sumalakay ang masama, matatapos ang labanan, ang tunay na mananampalataya na natili pa rin nakatayo. Still standing. Hindi, kaya sabi ko sa inyo kanina ang tunay na mananampalataya hindi kayang igupo ng anumang kapangyarihan ng kasamaan. Sinabi na baga ng Panginoon yan. Sinabi ng Panginoon yan. Yung mga taong nasa kanyang iglesia, hindi mananaig dyan ang anumang kapangyarihan ng kasamaan. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 10:4, sapagkat hindi galing sa tao ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban. Kasi hindi ka tao ang kalaban natin, kundi galing sa Diyos na may kapangyarihang magwasak kahit ng mga kuta. Matindi to Ang mga sandata namin ginagamit ay hindi galing sa tao.
Hindi mo pwedeng gamitin sa mga espiritu yung mga baril na yan. Yung mga espada na yan. Hindi naman kayang patayin yung mga spiritual beings na yan ng ganyang klaseng human armors. Kaya kailangan meron din tayong masandata at yan galing sa ating Panginoon ang sabi ni Apostol Pablo. At makapangyarihan ito na kayang magwasak kahit ng mga kuta. Ano ito mga kuta na binabanggit niya? Stronghold sa English, King James. Kayang, sabi niya, it can bring down strongholds. Pag sinabing strongholds, ang pinakasenso talaga ng word na yan ay yung mga, parang mga kampo ng kasamaan, mga grupo ng mga masasama na gusto mo matake. Sabihin ko sa inyo, ang sandatang taglay natin, kayang buwagin yung ganyang klaseng grupo ng mga masasama. At yan ay napatunayan na sa kasaysayan ng mananampalataya at ng church ng ating Panginoon. Walang tumatagal na masama sa labanan ito. Namamatay sila, nawawala sila, pero ang gawain ng ating Panginoon, ang mga mananampalataya, mananatili yan. It has been proven by time, by history, that the Church of the Lord Jesus Christ cannot be defeated ng anumang klaseng mga puwersa ng kasamaan. Ngayon, ang labanang ito, mga kapatid, kaibigan, ay hindi lamang labanan panglabas. Ang labanan ito, labanan sa labas at sa loob. External sa internal conflict. Maging sa kalooban natin, mayroong nangyayari niyan. Ang sabi ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ito na ang dahilan. Merong mga nagsasabi diyan, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ito yun, no? Kasi yung gusto ng ating Espiritu, kinukontra ng ating laman. Within us, dito mismo sa ating sarili, mayroong conflict na nangyayari. Naranasan ninyo yan lahat, mga baguhan sa kadatihan. Gusto mong umatin ng gawain. Mayroon doon sa loob mo na nagsasabing, pagod ka. Saka na lang. Di ba? Mayroong battle palagi sa loob natin. Kaya ang labanan ay hindi lamang sa labas. Mismo sa loob natin ay nagkakaroon na ng labanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo diyan, anong kanyang conclusion? Mamuhay kayo ayon sa Espiritu. So ang pinaka-reinforcement natin, kapangyarihan na kailangan natin para mapagtagumpayan yung mga pagnanasa ng laman natin ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Espiritu natin mahina. Kailangan natin ang Espiritu na mag-reinforce sa kahinaan natin. So yan po ang sitwasyon. Kahit wala kang kalaban dyan, wala kang kadebate dyan, sa loob natin mismo nagkakaroon ng conflict. So siguraduhin natin na palagi ang banal na Espiritu ay nariyan para ma-reinforce ang ating human spirit. Now, kita natin doon, nandun yung pangako ng Diyos. Doon sa pangako ng Diyos, makikita din natin doon na mayroong tiyak na tagumpay na mangyayari. Doon sa pangako ng Panginoon. Pag mangyari yun, yung Genesis 3:15, tingnan natin ulit. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Dito mismo ay mayroon ng pinapakitang siguradong tagumpay sa prophecy na ito na darating na binhi ng babae. Pag madurog ang sakong, mapipilayan. Pero malaki ang chance na pwede pang makalakad. Pero pag ulo na ang nadurog, patay. Saan ka nakakita ng nilalang na buhay na pag nadurog ng ulo ay nabubuhay ulit? Yung mga amphibians, reptiles.
May mga reptiles na pag napuputulan ng kamay, butike, di ba? Natubo ba yun sa butike? Pero buntot nila natubo yun. Kahit napuputol, natubo ulit. Meron mga ganong mga reptiles. Pero pag ulo na ang naputol, ay matindi na yun. Pagtutubo pa rin ang ulo. Wala na. Ang ulo, ano na yan eh? Very crucial na yan. Pag yan ang nadurog, patay ho talaga. So kita mo, dito pa lang ay pinapakita na ng Panginoong Diyos doon sa sinabi niya na mayroong tiyak na tagumpay. Ang binhi ng babae, dudurugin ang ulo ng masama. Ang pinakaugat, pinakapuno, yung ulo. Dudurugin mo talaga. Patay yun. So, noong mistulang nagtagumpay ang diablo nang maipako sa krus at namatay si Kristo. Ngunit nang mabuhay muli ang Panginoon, wala na siyang panalo. Mula sa simula ngayon, ito bakit sa kay Adan at kay Eva, trumabaho kaagad ang diablo? Gusto niyang sirain na kaagad yung tao. At makita natin, along the way, sa kasaysayan, hindi tumitigil yan. Mayroon siya palaging ginagawa panahon ni Moises. Daming pinatay doon. Ang Israelita, ang lahing Israel, ilang beses yan nanganib na mawala. Annihilated. Racial annihilation. Pero nagpatuloy siya. Nakakasurvive siya. Dumadami ulit. Alam nyo, isa sa mga gusto niyang pigilin dyan ay yung pagdating doon sa pinapangakong tagapagligtas. Ngayon, nung medyo lumilinaw na, nung paglipas ng lumilinaw na kung saan manggagaling yung pangakong tagapagligtas, dito kay Abraham, hanggang sa lahi ni Abraham, hanggang sa Israel, hindi na tinantanan yan. Sa panahon ni Esther, kung hindi lang mayroong nakipaglaban para sa mga Israelita, patay sila lahat. Sentensyado na silang patayin lahat eh. Bakit nangyayari yun? Panahon ni Moises, pinatay yung mga lalaki para hindi na dumami ang lahi. Bakit nangyayari yun? Yun ay mga attempt para pigilin ang ipinangakong tagapagligtas. Pero hindi po yan kayang pigilin dahil sinabi na ng Diyos yan. Sabi ko sa yan ang ating natutunan eh. Pag sinabi ng Diyos, kahit anong mangyari, mangyayari po yun. Walang makakapigil sa pronouncement ng Panginoong Diyos. Makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya maging matalino po tayo, panghawakan natin ang salita ng Diyos at huwag yung salita ng mga tao. Tulad niyang sitwasyon natin ngayon, meron akong kausap nung isang araw, tumawag sa akin. Tapos nabanggit niya na maraming mga ganitong mga conspiracy theory. May mga conspiracy naman palagi, hindi nawawala yan eh. Yung mga sabuatan, meron silang mga hidden agenda. Na ano nga ako doon sa isang term eh, ito ba talaga ay pandemic o plandemic? No? Ito ba'y, kasi parang ang daming questionable eh, na nakikita natin sa sitwasyon eh. Sabi ko, wala tayong pakialam doon. Pero kahit ano man ang plano nila, pag ang Diyos ang mamagitan, walang mangyayari sa plano nila. Kaya huwag tayong magpadala sa mga pananakot na yan. Na kung anong mangyari sa hinaharap, sige magplano sila. Walang problema yon. Gawain nila yon. Kung ano man ang motibo nila. Pera man o kung kabutihan ng magplano sila. Pero pag ang Diyos manghimasok sa eksena, baliwala yung plano nila. Ang plano ng Panginoon ang mangyayari. Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng salita ng Panginoon. So dito, napatay na ang Kristo. Sinikap ng diablo, mamatay ang Kristo. Kaya lang, nabuhay muli. Paano pa niya patayin yun? Wala na siyang panalo doon. Paano pa niya patayin yung nabuhay muli? Minsan lang namatay, nabuhay ulit. Anong gagawin niya doon sa nabuhay muli? Wala na siyang magagawa roon. Wala na siyang magagawa roon. Ang sabi ng Panginoon, ako ay namatay. Ngunit, tingnan ninyo. Ako ay buhay magpakailanman. At hawak ko ang susi ng kamatayan at Hades.
Anong ibig sabihin niyang hawak niya ang susi ng kamatayan at Hades? Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Siya ang may hawak niyan. Siya ang pwedeng, kaya nga sabi minsan ng ating Panginoon, huwag kayong matakot dyan sa mga pumapatay ng katawan. Mas matakot kayo doon sa kayang pumatay ng katawan at kayang magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Ang tinutukoy niya siya. Bakit hawak niya ang susi ng kamatayan at Hades? Kita mo, namatay siya, pero kung titingnan mo sa ibang pananalita ng ating Panginoon, ang sabi niya, mayroon akong kapangyarihan ibigay ang aking buhay at mayroon din akong kapangyarihan bawiin ulit ito. Ginusto niya yun dahil nasa plano yun. Yung pananalita doon sa Genesis 3:15 na dudurugin ang ulo, ang sabi dito sa isang komentaryo, to bruise the head is an oriental term meaning to break the lordship of a ruler. Ito pala style ng pananalita noong panahon nila, doon sa kanila, na pag sinabing dudurugin ang ulo, sisirain yung pamumuno. Breaking the lordship of a ruler. Parang yung dati, uso yan yung nananakop. Pag nasakop mo na, wala na. Durog ng kanyang ulo, wala siyang magawa. As in, patay na siya. Wala siyang magagawa po doon. At ang sabi dito sa Efeso 1:20 hanggang 20 at 22, isinagawa niya ito kay Kristo nang siya ay kanyang muling buhayin mula sa kamatayan at iluklok sa kanyang kanan sa kalangitan. At ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat para sa iglesia. Dito po sa sulat ni Apostol Pedro, ang sabi dito, siya ay umakyat sa langit at ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Ang mga anghel, mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan ay nagpapasakop sa kanya. Ito pa, sabi ng Panginoon bago siya umakyat, nung nabuhay siya muli, bago siya umakyat sa langit, lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sinabi niya ito nung nabuhay siyang mag-uli. Kaya hinayaan ng Panginoon na siya mamatay. Kasama po sa plano yun. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi mapapasa kanya yung lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Naalala ko, nung tinukso siya ng Diablo, inoffer sa kanya to Ang sabi ng Diablo, inakyat siya sa mataas na lugar at ang sabi ng Diablo, nakita mo yan, yung kagandahan ng kaharian ng sanglibutan, ibibigay ko sa iyo yan. Basta sasamba ka sa akin. Sabi ng Panginoon, hindi siya pinatulan ng ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Kung sa ngayon pa usapang kalye, sambahin mo ang lilong mo. Ba? Nagpapasamba. Kala niya gutom na ang Panginoon at nawawala na sa ulirat Sa 40 araw na hindi kumain ng ating Panginoon, 40 gabi, nandun po yung kaunawaan ng ating Panginoon. Tapos lalapit siya, i-offer niya yung worldly dominion. Hindi siya pinatulan ng Panginoon. Pagkatapos ng Panginoon ay namatay at nabuhay na mag-uli, nasa kanya lahat yan. Tingnan niyo, kung nagpadala ang Panginoon doon sa tukso ng Diablo, hindi mapapasa kanya yan. Ito ay isang magandang aral sa atin bilang mga mananampalataya. Huwag mong unahan ang kalooban ng Diyos. Hintayin mong mangyari. May mga tukso na dumarating. Yayaman ka rito. Sige, pagpapatulan mo yan. Maaring panandalian lang. Mamaya,
nauwi ka na sa problema at paghihirap dahil hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Hayaan mo lang mangyari ang proseso ng ating Panginoon at bandang huli, mapapasa iyo din yan at masaya ka. Ang dakilang kamangmangan ng diablo. Mayroon siyang kamangmangan na ginawa sa buong kasaysayan niya. Alam niyo kung ano yun? Ang pagpatay kay Kristo ang pinakamalaking kamangmangan na nagawa ng diablo. Inaakala niya na kung mapatay niya ang Kristo, tapos na ang plano ng kaligtasan. Dahil iyon yung tagapagligtas eh. Sa sinikap niya na yan ipatayin. Naalala niyo, nung pinanganak si Kristo ay naulit yung nangyari sa panahon ni Moises. Nung malaman ng hari na mayroong ipapanganak na hari na tagapagligtas doon sa kanyang nasasakupan, ano ang sabi niya? Doon sa mga dumalaw sa ating Panginoon, sige, hanapin nyo. Pag mahanap nyo, bumalik kayo sa akin at pupunta ako at sasambahin ko rin siya. Nung hindi bumalik sa kanya yung mga matalinong tao, dahil kinausap sila ng anghel, ang sabi sa kanila, huwag na kayong bumalik doon. Mag-iba kayo ng daan pa uwi. Nung hindi na bumalik, nagalit siya. Itong hari na ito ay matakaw sa kapangyarihan. Lahat ng banta sa kanyang kapangyarihan, pinapapatay niya. Nung hindi niya mahanap, hindi naman niya alam kung sino yung sinasabing hari na ipapanganak na tagapagligtas eh. Ang ginawa niya, patayin lahat ng mga bata. Nangyari yung pinanganak din si Moises, na ulit. Binapatay niya. Yun ay isang attempt din ng diablo para patayin ang tagapagligtas. At ilang beses nagkaroon ng assassination attempt sa Panginoon bago siya naipako sa krus. Marami. Dahil ang akala ng diablo, pag mapatay niya si Kristo, wala nang tagapagligtas. Wow. Kung alam lamang niya na ito ay kasama sa plano ng pagtutubos, kabaligtaran sana ang ginawa niya. Kung alam lamang niya, may mga plano ang Diyos na mayroong mga lihim na bahagi. Hindi lahat ng bahagi ng plano ng Diyos ay hinahayag niya. May mga bahagi ro na siya lang ang nakakaalam. Katulad niyan, yung pagbabalik ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kahit ako hindi ko alam yan. Ang Ama lang may alam yan. May mga bahagi sa plano ng Diyos na hindi niya inihahayag sa tao. So ganun din dito, sa pagdiligtas, may mga bahagi niyan na hindi alam ng diablo. At kung alam lamang sana niya na ang kamatayan ni Kristo ay kasama sa plano, baligtad sana ang ginawa niya. Gagawin niya ang lahat ng paraan para mapigil niya na huwag mamatay ang Kristo. Ang sabi nga rito ni Pablo sa kanyang sulat, sapagkat kung ito ay nalaman nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Sabi niyan, walang nakakalam na pinuno niyan sa buong sanlibutan. Pero kung alam sana nila, hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin dito, yung pangako ng Diyos na tagapagligtas. Na yung pangako na tagapagligtas na yun ay tiyak talaga na siya magtatagumpay. Ngayon, ito ngayon ang tanong, ano ang gagawin ng makasalanan upang makawala sa kontrol ng kasamaan at maging matagumpay laban sa kasalanan? Kasi nakita natin mayroong labanang espiritual. At klaro sa ating obserbasyon kung sino ang nasa panig ng kasamaan at panig ng kabutihan. Ngayon, maaaring mayroong makakapakinig sa atin, may mga kaibigan tayo na mapapakinggan nila yung ganitong aral. Ang tanong niya, personally, secretly sa kanyang sarili, anong gagawin ko para makawala ako sa kumukontrol sa akin na kasamaan, kasalanan niya? Simple lang po yan, kaibigan. Simple yan. Ito, desisyon lang. Gumawa ka lang ng tamang desisyon. At huwag mong patagalin. Gumawa ka ng desisyon habang mayroong ka pang panahon at pagkakataon. Una, sino ang susundin? Ang Panginoon ng diablo? Malinaw naman eh. Pag ang ginagawa ng isang tao ay mga kasamaan, sigurado ang sinusunod niya, hindi man siya sumasamba sa diablo, sinusunod niya
ay yung patakaran ng diablo. Kasi ang diablo, walang ginagawa kundi salungatin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya pag ang ginagawa ng isang tao ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos, malinaw kung sino ang kanyang sinusundan. So mag-decision lang naman ang gagawin ng tao kung sino ang kanyang patuloy na susundan. Ang Panginoon ba o ang diablo? Pangalawa, ano ang gusto niyang buhay? Kabanalan o kasalanan? Napakasimple lang, di ba? Gagawa ka lang ng desisyon. Ngayon, yung number 1, madaling gawin yan. Siyempre, ang Panginoon ang susundin ko. Yung pangalawa, medyo mahirap. Ay madaling sabihin niya, na doon ako sa kabanalan. Paano yung mga bisyo mo? Kaya mo bang iwanan kaagad yan? Yun ang humahatak Pero sabihin ko sa inyo, huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Maraming dumating sa punto na ganyan. Pero purihin ang ating Panginoon. Sila ay nanindigan at pinili nila ang Panginoon at pinili nila ang mamuhay na may kabanalan at hiwalayan ang kasalanan. Marami yan. Ang dami na nila ngayon. Na pinili nila ang mas mabuti. Alalahanin mo kaibigan, kapatid, mayroong labanan. Espiritual na labanan sa pagitan ng mga mabubuti at masama. Saan ka doon? Siyempre, ang sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat mayroong labanan sa loob natin. Yung pagnanasa ng mabuti at pagnanasa ng masama ng ating laman. So, ang kagustuhan talaga natin sa ating katinuan ay pawang kabutihan. Pero mayroong lumalaban sa ating kalooban. Pero tutulungan ka ng Diyos. Gumawa ka lang ng desisyon. Yan lang naman ang hinihintay ng Diyos Gumawa ka ng desisyon. Maraming taong dumating sa ganyan, Panginoon, tulungan mo ako. Alam kong mahihirapan ako dito. Pero Panginoon, mas gusto kitang sundin. Mas gusto kong mamuhay sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Tulungan mo ako kung saan ako mag-uumpisa. Dahil pagtatanong kayo sa amin, ano ang una kong gagawin? Marami kayong ipapayo sa inyo. Pero pag ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, walang dahilan, wala kang alalahanin, hawak ka ng ating Panginoon. At kung ang Panginoon ang pipiliin mo at ang gugustuhin mo ay mamuhay ng banal bilang mananampalataya, ito po ang sabi ni Apostol Pedro, talikuran mo ang iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Kristo upang patawarin kayo at tatanggapin niyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Yan po yung pangunahing hakbang. Nag-decide ka na Ang decision mo, susunod ka na sa Panginoon. Mamumuhay ka na ng may kabanalan. Ang ibig sabihin, mamuhay ng may kabanalan, ang ginagawa mo ay yung kagustuhan ng Diyos at hindi yung kagustuhan ng masama. So pagkatapos ng decision mo, ito na. Talikuran mo na yung kasalanan. Huwag mo nang gagawin yan. Kasi yun ang problema ng tao. Mula kay Adan sa kay Eva, nagkasala sila. At doon nagsimula ang problema ng relasyon ng tao at ng Diyos. And then, bautismo. Bakit kailangan bautismuhan? Magpapamembro sa relihiyon? Hindi. Ang bautismo, utos mismo ng Panginoon yan. At ang bautismo, sa lahat ng ritual na dapat gawin, bakit yan pinili ng Panginoon bautismo? Dahil ang bautismo ay parang hinugasan yung tao. Ang makasalanan ay marumi dahil sa kanyang kasalanan. Kailangan siyang hugasan. Kaya sa lahat ng ritual, yung bautismo ang pinili ng Panginoon. Dahil simbolo po yan ng paghuhugas. Yung tao na talaga ng desisyon na ayaw na niya na magkasala, kailangan malubos siyang malinis. Kaya kailangan siyang hugasan. Yun yung bautismo. Gagawin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil ikaw ngayon ay mananampalataya na ng Panginoon at ikaw ay desidido ng sumunod sa ating Panginoon. Kaya magpapabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon. At kasunod po niyan, kaibigan, tatanggapin mo ngayon ang kaloob ng banal na Espiritu. Bakit ibinibigay ng Diyos yung kanyang banal na Espiritu? Para hindi ka makontrol ng masamang espiritu ulit. Si Apostol Pedro po ang may wika niyan. Yan po yung malinaw na pamamaraan ng isang tao para makawala siya sa kontrol ng kasamaan. Ito sulat ni Pablo.
Roma 6:4. Sa pamamagitan ng bautismo ay namatay na tayo at inilibing na kasama niya, upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Sa pamamagitan ng bautismo, para tayong inilibing, para tayong namatay at tayo inilibing. At kasunod po niyan, kaibigan, sabi diyan, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Yan. Anong buhay yon? Buhay na bilang mananampalataya. Di ba't may kilala ka? Marami kang kilalang ganyan. Mga born again, Bible believers. Kasama mo dati yung bisyo. No? Pero bakit nag-iba ang buhay nila? Ano nangyari sa kanila? Nag-decide sila. Ganun lang naman eh. Hindi naman tinamaan ng kidlat yung mga yan. No? Nag-decide lang sila. Kailangan lang ho talaga yung seryosong desisyon. Ganun lang kadali. Kaya lang, siyempre, marami tayong mga kinukonsidera, marami tayong mga iniisip, paano. Ay, hayaan mo yung mga yan. Manatili ka doon sa desisyon mo. Sa Diyos ka susunod. Gagawin mo kung anong kagustuhan ng ating Panginoon. Pag makita ng Panginoon yan sa'yo, tutulungan ka ng ating Panginoon. Aalalayan ka niya. At yung mga inaalala mo, bahala ng Panginoon doon. Mapapansin mo na lamang ang sarili mo, iba na ang iyong buhay. Panibagong buhay na, isang taong naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi naglilingkod sa kasamaan. Alam mo, malapit na tayo matapos. Naawa ako dyan sa ibang mga tao, hindi makawala sa bisyo. Tatrabaho, kita ng kunti. Tapos, yung bisyo, alagang-alaga. Ay, nako. Ngayon, marami mga hindi kumikita. Yung mga trabaho ba na kailangan kumayod para kumita, makabili ng mga pangangailangan. Abay, nauuna pa minsan ng bisyo, hindi matanggihan. Nakakaawa, tingnan. Pero salamat sa Panginoon, natutuwa din ako doon sa ibang mga tao na dati ganyan, pero ngayon hindi na po. Pinalaya na sila ng ating Panginoon. Huwag kayong patuloy na magpadaya dyan. Katulad yung mga hanggang ngayon hindi makawala sa pag-inom ng alak. Gamitin nyo yung katalinuhan. Pinayayaman ninyo yung gumagawa ng alak. Pagkatapos, kayo, sinisira ang buhay. Ang inyong kalusugan. Yan ay isang malaking pang-aapi. Malaking pang-aapi. Itong naglipa na ulit na nawala na yung mga kaso ng COVID sa atin eh. Dumami ulit. Ano ang isa nakita nilang dahilan? Abay, nagbunye. Nung nilargahan na pwede nang bumili ulit ng alak, ang daming natuwa, nag-inuman. Yun ang naging dahilan. Nagkahawa-hawaan. Ay, naku naman. Maging matalino po kayo. Mga bagay na yan, nakakasira ng katawan yan. Hindi po yan nakabubuti sa ating kalusugan. Sigarilyo ka ng sigarilyo. Yung may-ari ng paggawa ng sigarilyo, hindi naman nagsisigarilyo. So, habang sila yung mayaman, yung mga nagsisigarilyo, unti-unti ang kanilang kalusugan ay nasisira. Hindi ito sa pakikialam. Bahagi po ito natin tungkuling imulat sa katotohanan ng mga tao. Dati rin kaming ganyan eh. Pero pinalaya tayo ng ating Panginoon. Pag pinalaya ka ng Panginoon dyan, yan din ang gagawin mo sa kaibigan mo, sa mga kakilala mo. Aaralan mo rin sila. Dahil pag nakita mo ng liwanag ng katotohanan, talagang hindi mo pwedeng hindi sila babahaginan. Dahil maaawa ka rin sa kanilang kalagayan. Mga gapos ng kasalanan. Pero ito, kaibigan, mayroong pagkakataon na binibigay ang Diyos na tayo ay lumakad ng panibagong buhay. Isang magandang buhay na sumusunod sa ating Panginoon. At yung buhay na yan, tiyak ang tagumpay. Tiyak ang tagumpay. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, ang sabi ng Panginoon, pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu, at kayo ay magiging mga saksi ko. Kapangyarihan ang hanap mo? Ito, ino-offer ang ating Panginoon. Pero hindi ito kapangyarihan na katulad ng mga kapangyarihan ino-offer ng kung saan-saan dyan. Kapangyarihang mag-control yun eh. Itong kapangyarihan na ito ay kapangyarihan laban sa anumang uring kasamaan.
Narito, bibigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Mayroong pinangako ang Diyos na tagapagligtas. At pag tayo ay makipag-isa sa ating tagapagligtas, tataglayin natin ang kapangyarihan ito. Dahil sino ang nagsabi nito? Mismo ang ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga alagad, at hindi lamang ito confined sa kanyang mga alagad na kausap noon, pati sa lahat ng mga mananampalataya. Bibigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Tingnan niyo ang huling bahagi. Sa anumang paraan ay hindi kayo maaano. Panghawakan natin yan. Kaya huwag tayong matatakot Mas may bisa ang salita ng Panginoon kung pananampalatayanan natin. Sa anumang paraan ay hindi tayo maaano. Praise the Lord. Katulad yan, merong naglipa ng salot ngayon. Huwag mong hintayin. Huwag mong asahan na mahawa ka. Ang asahan mo yung salita ng Panginoon. Hindi ka maano. Ba't huwag mong hayaang mamugad sa mananampalataya, kinakausap ko yan. Huwag yung hayaan na mamugad sa inyo yung takot. Dinadapuan tayo yan Noong bago pa lang yan at takutan nung nangyari Diba? Sinipon ka lang, inubo ka lang, nahirapan huminga, naku, nahawa na yata ako. Ba't inaasahan mo? Ito ang salita ng Panginoon. Sa anumang paraan, hindi kayo maano. Nothing by any means hurt you. Yan ang panghawakan natin. Huwag yung pananakot ng mga sanglibutan. Gayon pa man, kakambal pa rin yan ang pag-iingat natin. Kaya ang taong pabaya ay nalalagay din sa panganib. Pero kasama ng pag-iingat natin at ang pag-iingat ng ating Panginoon na nangako, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ito, ano to? Blanket authority ito, mga kapatid. Sabi nila, blanket authority. Lahat yan. Yurakan ng ahas at alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraan, hindi kayo maaano. This is a blanket authority. Mga kapatid. Nilahat na. Makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun ang panghawakan natin. Ngayon, daming mga balibalita Tandaan lang ninyo itong encouragement namin ito. Huwag tayong magpadala doon at matakot doon. May mga napapanood ako mga prediction. Bahala kayo dyan sa loob-loob ko. Pag yan ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari yan. At sa mga mananampalataya ito, napakaganda nito. Ito yung huling talata. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Balikan natin yung Genesis 3:15. Ano sabi doon? Ang binhi ng babae, dudurugin ang ulo ng ahas. Sa talatang ito na sinulat ni Apostol Pablo, dudurugin ng Diyos si Satanas sa ilalim ng mga paa ng mga mananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Ito, balikan natin itong Lucas 19. Anong sabi diyan? Bibigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan. Naghanap ako ng ibang version. Pero ito ang akma na version yurakan. Alam mo yung salitang yurakan? Hindi masyado yan pamilyar na ginagamit. Pero pag ginamit yung word na yan, yurakan, parang kalimitan yan ginagamit pag sinasabing niyurakan ang dangal. Doon yan ginagamit, niyurakan ang dangal. Malalim na pananalita yan at mabigat ang ibig sabihin. Ibig sabihin, binastos ng husto. Winalang hiya.
hindi kinalang, hindi nirespeto, niyurakan. Ginamit po yan sa verse na ito. Na yung ahas at mga lakdan ay pwede mong yurakan, pwede mong ipahiya, hindi mo kailangan irespeto yung mga yan. Hindi sila karapat-dapat irespeto. Irespeto natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayong lumukod sa kapangyarihan at pananakot ng kaaway. Kung mayroon man tayong kapangyarihang yuyukuran, ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng kaaway, yuyurakan, hindi yuyukuran. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mananampalataya, mayroon tayong tiyak na tagumpay. Ang sabi ng Panginoon, sa anumang paraan, hindi kayo maaano. Dahil bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. Yan po ang mabuting balita ngayong hapon, mga kapatid, na bagamat si Adan at si Eva ay nadali sila ng diablo. Sabi doon, nalinlang sila. Pero ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Bakit binuhay sila ng Panginoon? Bakit hindi sila pinatay? At kaya naman yung gumawa ng panibagong tao. Ginawa lang naman sila. Pero bakit hindi niya ginawa? Na pinatay sila at nagpalit. Ang malinaw doon, binibigyan sila ng Panginoon ng pagkakataon na makabawi. Yun ang pinakamalinaw na mensahe doon. Yun ang magandang balita doon. Tayo nagkasala. Ba't hindi tayo pinapatay agad ng Panginoon? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makabawi. Sumunod sa Kanya, gawin ang Kanyang kalooban. Ganyan kabuti ang Diyos. Purihin siya. Panginoon na makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Nakita namin, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan, na bagamat ang tao ay nagkasala, Panginoon, ngunit binigyan mo sila ng pagkakataon makabawi, Panginoon. Pinakitunguhan mo pa rin sila. Hindi mo sila iniwanan, hindi mo sila pinabayaan. At hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon, buhay na buhay ang ganitong klaseng pag-asa na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya ako po'y sumasampalataya na kung mayroon kami mga kaibigan na hindi pa po lubos na isinusuko ang kanilang sarili para maglingkod at sumunod sa iyo, Panginoon. Ito na po ang umpisa na sila po'y magdesisyon ngayong gabi kung sino po talaga ang kanilang susundin, kung anong klaseng buhay ang kanilang ipamumuhay, Panginoon. Saan sila papanig? Sa kasamaan ba o sa kabutihan? Salamat po, Ama, at sa mga puso, Panginoon, na magsusuko ng kanilang sarili ngayong gabi. Dalangin po namin iyong kapangyarihan ang siyang tumulong sa mga ito na sila po'y magiging matagumpay sa kanilang bagong buhay, Panginoon. Maraming salamat po muli at hanggang sa susunod naming pag-aaral, sa iyo po kami sumasampalataya, Panginoon. Napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen.